Sinong hindi makatatanggi sa sarap ng native, kaya kahit hindi sariling alaga, sinusungkit. Sa anong luto, ito ay nakakasabik. Pangsalubong sa mga bisita, pinapalakas din ang katawan kapag walang sigla nangihina. Madaling ihain, sa kaunting kasangkapan kayang pasarapin. Kaya ito din ang naisip kong paraan katulad ng lumang nakagawian, sa kawayan ko ito lulutuin. Binasagan sa magkabilang dulo, makapasok ang laman na pinakapintuan. Saka inilagay yung nahugasan laman. Malaki ang kawayan kaya hindi naman siksikan. Kasama ng tanglad, kaunting patis, pinaalatan, pinaghugasan ng bigas gamit na sabaw. Mapanatili ang lasa kahit sa kaunting kasangkapan. Tinakluban, derecho sa salang. Hilig nating mga Pinoy kapag may kaunting asim ang sabaw. Kaya sampalok ang tinalbusan, hindi naman kalayuan. Sa kabinalikan yung nakasalang, lagay na din ng spring onion at siling panigang. Yung talbos kasama na sa huling pakuluan. Iniwan sa tantyang malambot na ang laman. Saka ayos ng lamesa, balik sa Diyos biyayan na kalaan. Pagkasabik di na mapigilan, kaya sabaw unang nilantakan. Oho, labas ho yung kanyang asim, tsaka yung lasa. Ang bango. Tingnan nga natin yung laman kong. Grabe. Ang lambot din. Mainit pa nga lang. Naisaw. Panalo yung lasa. Hiwalay na din yung laman sa buto. Ganda nung sabaw sa kanin. Yung nga lang, parang kulang ho yung aking nilabas. So, yung mga paborito ko yung laman loob yan. Saka yung sabaw, kaunti lang ho kasi kaya talagang nuot yung lasa. Malaki pa ako kung natirang kawayan. Uulitin ko to. Yung iba naman yung lulutuin ko. Kaya kung may suggestion ka dyan kanayon, comment mo lang below. Para yun na magawa ko ng video. Sarap. Sagad to the bones.